Si Gaius Julius Caesar ay isang Romano at isang militar at politikal na leader. Siya ay gumanap ng isang kritikal na papel sa pagbabagong anyo ng Republikang Romano tungo sa Imperyong Romano. Pagkatapos na matanggap ang kontrol sa pamahalaan, siya ay nagsimula ng malawak na reforma ng mga Romanong lipunan at pamahalaan. Siya ang nagpatupad ng mabigat at sentralisadong bureaucracy ng Republika at sa kalaunan ay pinahayag ang diktador sa pamalagian o ang diktador perpetuo. Isang grupo ng mga senador na pinamumunuan ni Marcus Junius Brutus ang pumatay sa diktador ng Ides noong Marso 1544 BC. Umaasang maibalik sa normal na pagtakbo ng Republika. Subalit, ang resulta ay isa pang digmaang Romanong sibil na kung saan sa huli ay humantong sa pagtatayo ng isang permanenteng autocracy na pinagtibay sa pamamagitan ng tagapagmana ni Caesar na si Gaius Octavianus. Noong 42 BC, 2 taon matapos ang kanyang pagkapatay, ang Senado ay opisyal na diniklara si Caesar bilang isa sa mga Diyos sa Roma. Si Quintus Horatius Flaccus o kilala bilang Horace ay ang nangungunang Romanong makata sa panahon ng pamumuno ni Augustus. Si Horace ay karaniwang itinuturing ng mga classicists na isa sa mga pinakadakilang Latin poets. At ito ay dahil sa pagkakaroon ng maraming mga likhang Latin na nananatili sa paggamit ngayon. Kung sa Latin o translation, isa dito ay ang carpe diem o ang lakas ng loob ng mga araw na, sa literal, at mas karaniwang ginagamit sa Ingles bilang sakupin ng araw. Si Alexander III ng Macedon o mas kilala bilang Alexander ang Dakila o Alexander the Great ay isang Griegong hari ng Macedon na lumikha ng isa sa mga pinakamalaking imperyo sa kasaysayan. Pinanganak sa Pella noong 356 BC, si Alexander ay nakatanggap ng isang klasikal na Griegong edukasyon sa ilalim ng pagtuturo ng sikat na pilosopong si Aristotle. Siya ang pumalit sa kanyang amang si Philip II ng Macedon noong 336 BC matapos ang hari ay patayin at namatay sa edad na 32. Kahit na sandaling panahon lang naghari ang imperyo ni Alexander, ang kultural na epekto ng kanyang paghahari ay tumagal ng siglo. Si Alexander ay isa sa pinakatanyag ng mga ehemplo ng antiquity. Siya rin ay maalala para sa kanyang pantaktikang kakayahan at ang kanyang conquest at paraan ng pagkalat ng kabihas ng Griego sa silangan. Si Quintus Curtius Rufus ay isang Romanong mananalaysay ang nagsulat marahil sa panahon ng paghahari ng mga emperador na sina Claudius o Vespasian. Ang kanyang lamang natitirang gawa sa kasalukuyan ay ang Historiae Alexandri Magni, isang talambuhay ni Alexander the Great sa Latin sa 10 mga libro, kung saan ang unang 2 ay nawala at ang natitirang 8 ay hindi kumpleto. Kanyang trabaho ay nakasulat, ngunit nagpapakita ng kamangmangan sa heograpiya, kronolohika, at teknikal na kaalaman sa militar. Sa halip ay nagbibigay diin sa mga karakter. Si Marcus Tullius Cicero ay isang Romanong pilosopo, estadista, abogado, pampolitikang teoriko, at Romanong konstitusyonalista. Siya ay kasapi ng isang mayamang pamilya na mahilig mga bayo at malawak na itinuturing na isa sa Romanong pinakamalaking orators at prose stylists. Cicero ay karaniwang tinutukoy na isa sa mga pinakamaraming nalalaman ng sinaunang Roma. Siya ang nagpasimula sa mga Romano ng punong mga paaralan ng pilosopiyang Griego at lumikha ng isang pilosopiko bokabularyong Latin na tumutukoy sa kanyang sarili bilang isang dalubhasa sa wika, tagasalin at pilosopo. Si Ptolemy I Soter ay isang Macedoniang Griegong general sa ilalim ni Alexander the Great na naging pinuno ng Ehipto at tagapagtatag ng parehong Manatoloming kaharian at ang Manatoloming dinastiya. Sa 305 BC niya kinuha ang pamagat ng paraon. Siya ay ang anak ni Arsinoe ng Macedon at habang ang kanyang ama ay hindi kilala, siya ay inilarawan sa isinaunang beses ang alinman sa mga anak na lalaki ng Lagos, isang Macedoniang mahal na tao, o na siya ay isang anak na lalaki sa labas ni Philip II ng Macedon. Si Ptolemy ay isa sa pinagkakatiwalaang mga general ni Alexander the Great at sa pagitan ng 7 bodyguards, kalakip sa kanyang mga tao.
Si Marcus Antonius, na kilala sa Ingles bilang Mark Antony, ay isang Romanong politiko at general. Siya ay isang tapat na kaibigan ni Gaius Julius Caesar bilang isang militar na komandante at administrador. Pagkatapos ng pagkapatay kay Caesar, si Antony ay bumuo ng isang opisyal na pampulitikang alyansa sa Octavian or Augustus at Marcus Aemilius Lepidus, na kilala sa mga historians ngayon bilang Second Triumvirate. Si Cleopatra VII ay ang huling epektibong paraon ng Ehiptong Ptolemaic dinastiya. Siya ay orihinal na nanghihiram ng kapangyarihan sa kanyang amang si Ptolemy XII at sa kanyang kapatid na lalaking si Ptolemy XIII at si Ptolemy XIV, na siya ring may asawa. Ngunit sa kalaunan ay nagkamit ng nag-iisang tuntunin. Bilang paraon, siya ay nagkaroon ng ugnayan kay Gaius Julius Caesar na nagsolidify sa kanyang mahigpit na pagkahawak sa trono. Siya mamaya ay nakataas sa kanyang kapatid na lalaki na may Caesar o Caesarian na co-ruler sa pangalan. Si Publius Ovidius Naso, na kilala bilang Ovid sa Ingles, ay isang Romanong makata na nagsusulat ukol sa pag-ibig, tukso at mitolohikong pagbabagong anyo. Siya ay tinuturing na isang master ng malungkot na couplet at ito ay ayon sa kaugalian ng rango sa tabi ni Virgil at Horace, bilang isa sa tatlong makanonikong poets ng Lating panitikan. Ang kanyang mga tula ay tunay na ginagaya sa panahon ng nahuling antiquity at ng Middle Ages. Tiyak na naapektuhan niya ang sining at panitikan ng mga European na bansa. Ang mga pangyayari sa kulturang Greco-Roman. Dahil nasakop ni Alexander the Great ang Ehipto noong 332 BC, natapos ang hindi kanais-nais na pamumuno ng mga Persyano. Malugod siyang tinanggap ng mga taga-Ehipto bilang paraon dahil ang kanyang nabagayan ang paghahari at relihiyon ng Ehipto. Kabilang sa iba pang mga proyektong gusali, ay inilatag ni Alexander ang pundasyon ng isang bagong lungsod na tinatawag na Alexandria sa Mediterranean coast, kung saan ito ay naging bagong kabisera ng Ehipto. Matapos ang kamatayan ni Alexander, ang pamumuno sa Ehipto ay napunta sa isa sa kanyang mga sundalo na si Ptolemy I, na siyang nagsimula ng linya ng monarkiya na namuno sa Ehipto para sa sumunod na 275 years. Wikang Griego ang naging opisyal na wika ng administratibo. Ngunit ang wikang Demotiko ay ginagamit pa rin ng mas nakararaming mamamayang Ehipto at ginagamit sa iilang tanggapan ng administrasyon. Samantala, ang matataas na opisyal ay Griego, habang ang lokal na pamahalaan ay nanatili sa kamay ng mga taga-Ehipto. Sa halos buong pamumunong Ptolemaic, ang mga taga-Ehipto ay hindi nakaangkop sa tuntuning Griego at madalas itong maghimagsik. Sa relihiyon, pinagsama ng Ptolemies ang relihiyong Ehipto at Griego. Dinatag nila ang pambansang kulto ng Serapos, Arsinoe II, at maging ang kanilang sarili. Sila ay patuloy na bumuo ng mga tradisyonal na templo sa buong Ehipto kasama ang Philae, Dendara at Edfu, tulad ng ginawa ng kanilang mga tagapagmana, ang mga Romanong emperador. Pinaghalo ng mga Griego ang mga tradisyonal na estilong Griego at ang kontemporaryong estilong Helenistiko sa mga istruktura at iba pang likhang sining. Ang kilalang si Cleopatra VII ay ang huli sa mga pinunong Ptolemaic at ang nag-iisang nakakaalam kung paano magsalita ng wikang Ehipto. Matapos matalo sa digmaang Actium sa Octavina, ang kanyang mangingibig na si Mark Antony ay nagpakamatay si Cleopatra at naging isang probinsya na laman ng imperyo ng Roma ang Ehipto. Habang pinupunan ng mga Romano ang matataas na antas ng administrasyon sa Ehipto, ang karamihan na kapangyarihan ay nahulog sa mga kamay ng mga taga-Ehipto. Ang mga konseho ng mga lungsod ang nakatalaga sa lokal na administrasyon. Ang paggamit ng wikang Demotiko ay humihina na habang ang wikang Koptiko ay nagsisimula ng palitan ito. Ngunit higit sa lahat, ang wikang Griego ay pinagpatuloy na gamitin ng administratibong layunin. Pinagsamantalahan ng Ptolemies ang Fayum para sa pagkain kung kaya't mabigat ang naging pagtaas ng ani at ang pagtatagtag ng maraming bayan sa rehiyon na iyon.
Ang paggawa sa Ehipto bilang isang tagapagpalaki ng palay ng Imperyong Romanos ay pinagsasamalatahan ng Roma sa pamamagitan ng pagpataw ng mabigat na buwis sa mga taong sentro sa pagbuo ng palay. Samantala, ang Ehipto ay nasa gitna ng malawak na sakop ng internasyonal na kalakalan na lumawak mula sa karagatang Atlantiko at India. Ang mga templong Ehipto ay patuloy na ginayakan sa tradisyonal na estilo ng Ehipto sa buong panahon ng mga Romano. Subalit nagkaroon ng pagbagsak ang mga kultong Ehipto habang parami ng parami ang tumanggap sa Kristyanismo.